Yan na isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ito ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang patungkol po sa sinasabi mismo ng Biblia na may mga tao talaga na kung saan ay ang ating apostol San Pablo ay naghirap, no? Nag-evangelize sa kanila, at kahit yung pagpapatulo ng luha ay ginawa po niya para lamang na mabigyan po mga kapatid ng pansin ang mga against sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Kung atin pong babasahin mga kapatid, itong ating Biblia mismo sa New Testament, dito po sinasabi ni San Pablo sa Filipos 3:18, malinaw po ang nakasaad po dito mga kapatid. Tingnan niyo po mabuti. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Marami na po. At alam nyo ba mga kapatid, ang rason bakit tayo ay dinedepensahan natin yung cross ni Kristo? Dahil po, kung titingnan natin ang buhay ni San Pablo, sabi niya, mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din niyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Ano yung halimbawang dapat na sundin natin sa kanya? Sabi niya kasi, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo. Ito po ay realidad mga kapatid na nakikita po natin. Bakit po? No? Dahil kung titingnan natin mga kapatid, ang post mismo, nitong spiritual doctor daw, no, nagpakilalang spiritual doctor Joshua and Aaron mga kapatid, pansinin natin mabuti ang kanila pong sinabi dito. Ang krus ay simbolo ng kamatayan sapagkat diyan pinatay ang amang Jesus, no? Tinatawag niya pa si Jesus Christ na amang Jesus sa kalangitan. Ang krus ay wala sa kalangitan sapagkat yan ay simbolo ng kalaban. So ito po mga kapatid, no? Iisa-isahin natin na papansinin yung kanyang pinagsasabi dito. Sabi dito po sa post ng nagpakilalang Dr. Joshua na isang kulto mga kapatid, ang krus daw ay simbolo ng kaaway. No? Simbolo daw ito ng kalaban, ang krus. So remember mga kapatid, merong dalawang kingdom po na nandito ngayon. The kingdom of God and the kingdom of the devil. So anong kalaban ang kanyang ibig sabihin mga kapatid? Na kapag ikaw ay may simbolo niyang cross na yan, ibig sabihin yan ay simbolo daw ng kaaway o ng kalaban. In which mga kapatid ay last year lang, no, nakita ko po yung notification ko sa Facebook. Last year lang, naalala niyo po yung nagpasikat o sumikat na si Miss Gangsain, no? Talagang umulan yung batikos po sa kanya. Umulan ang pagdepensa natin sa simbahan natin dahil yung si Miss Gangsain, ang sabi niya, ang Catholic lang daw ang may gang sign. Ang sign of the cross for them is gang sign. Ang crucifix, no, para naman kay Dr. Joshua, is the symbol of the enemy. Alam niyo po mga kapatid, sino ang kaaway ng krus? Alam niyo po kung sino ang takot sa krus. Binasa ko po kanina dito mga kapatid, no, sinasabi po dito kanina sa mga taga Filipos, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Panahon pa pala mga kapatid ni San Pablo, marami ng against o hindi pabor sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. At kung papansinin po natin mga kapatid, ang mga detalye ng kanyang sinabi dito sa atin, ang krus ay wala sa kalangitan sapagkat yan ay simbolo ng kalaban. Pag ikaw ay may isang bugtong na anak at sinaksak, magiging proud ka ba at kukunin ang pinangsaksak at sasabit sa bahay o sa katawan mo? Ito yung kanyang question, no? Ano ang mararamdaman mo pag nakasalubong mo ang kapitbahay mo, suot ang pinangpatay sa anak mo, magiging proud ka ba? No? Lilibre mo pa ba ng Chowking at Jollibee? Alam nyo kapatid, ano ang napansin ko dito? Sa argumento nitong kultong Dr. Joshua na ito, simple lang. No?
Kasi ang utak niya, gusto niyang ilagay sa utak ng Diyos. No? Sabi niya daw, paano daw kung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa saksak? Isasabit ba natin yung kutsilyo? No? Isasabit ba natin yung kutsilyo daw sa ating bahay, sa ating katawan? Katulad ng mga kwintas po nating crucifix, isasabit ba natin yan, mga kapatid? Yan po ang challenge question, no, ni Dr. Joshua. At alam niyo po, mga kapatid, makikita po natin at mauunawaan po natin mabuti, maigi, kung bakit po ganyan siya mag-isip. Kung bakit napakalayo ng kanyang pag-iisip. Kung bakit po hindi maganda ang kanyang approach sa cross mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi ito po ang dahilan. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kung nakikinig ka ngayon, nagpapakilalang Dr. Kuno, no, na Joshua, narinig mo ang sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan sa Biblia, na Biblia mismo na pinapasunog mo. Garapal yung pagmumukha mo, no? Garapal yung mga ginagawa mo. Hindi magkakatulad, hindi pwedeng magkatulad ang isip mo sa isip ng Panginoong Diyos. That's why, hindi mo pwedeng sabihin na kung paanong ganun, namatay nga ang Panginoong Jesucristo sa krus, babawiin mo pa yon. And if we think of this, sabi niya, magiging proud ka ba na pag ang bugtong na anak ay napatay sa saksak ng kutsilyo at ma-encounter mo pa, no, na sinusuot sa katawan ng isang tao na ang pinagsaksak sa bugtong mong anak? Proud ka ba niyan? Sabi niya. Isasabit mo pa sa bahay mo? Proud ka pa ba niyan? That's his argument. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi pala Joshua ang totoong pangalan nito, kundi Alfred. Ikaw ba, Alfred? Oh, Alfred na nagpapa aka Joshua, Dr. Joshua. Galit na galit ka sa Biblia. Nanggagalaiti ka sa galit sa Biblia. Pero alam mo ba, si Joshua mismo nagsabi na kailangan magbasa ka ng kasulatan ng Biblia mismo. Mag-aral ka ng Biblia. Ang pangalang ginagamit mo, kinuha mo sa Biblia, pero ikaw, oposisyon sa totoong Joshua. Tama naman ang sabi, mga kapatid, no? Kahit yung Panginoong Jesucristo, marami ang magsisiparito, ang magsasabing, ako ang Kristo. Kahit si Joshua, kinuha yung pangalan at nagpakilala pang Dr. Joshua, itong Alfred na to, na isang kulto. Salamat na lang sa Team Paathag, mga kapatid. Dahil, pag sinabi natin kasing Paathag, ibig sabihin, pagpapaliwanag. Naliwanagan. Marami, mga kapatid, ang naliwanagan talaga doon sa lugar na yon. Thank you so much for the Team Paathag, mga kapatid. Dahil marami ang mga namulat. Marami ang mga nakakita ng katotohanan. At alam nyo, no, kung nakikinig ka lang at nanonood ka ngayon, at kung sino man ang merong access dito sa page po or sa account nitong nagpakilalang Dr. Joshua and Aaron, no? Spiritual doctor daw sila. Spiritual doctor, pero espiritista yung dating. Espiritista yung kanilang pamamaraan, mga kapatid, in which in Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 13, ipinagbabawal po yan ng Panginoon. Against po dyan ang Diyos. That is why, pinapasunog nitong Dr. Joshua na ito ang mga Biblia. Hindi lang po yan mga Biblia, pati mga rebulto at mga imahen. Pinagwawasak niya, pinagsusunog niya. Hindi mo ba alam, Alfred, na gumagamit ng pangalang Dr. Joshua, na si Joshua mismo nagpatira pa sa harapan ng rebulto, no, ng kabanang tipan? At mayroon yung rebulto imahe ng kerubin. At hindi mo rin ba alam na si Joshua ang totoo, tunay na Joshua talaga, hindi kote Joshua na katulad mo, ay nagprosesyon ng mga rebulto? Ikaw, pinagwawasak mo. You are very different to the real Joshua because you are a fake Joshua. And you are a fake spiritual doctor. You are belong to the fake. Kabilang ka sa mga peke. Bakit? Unang-una, hindi ka tapat sa pangalan mo. Quote the name of Joshua in the Bible, tapos susunugin mo ang Biblia, magkasalungat kayo ng totoong Joshua. Malabong mangyari na maging magkapareho kayo. Tapos sasabihin mo pa na ang krus ay kalaban, no? Ang krus ay wala sa kalangitan sapagkat yan ay simbolo ng kalaban. Kapag may krus pala, ibig sabihin
That is the symbol of the enemy. Alam mo ba yung takot sa krus? Ibig sabihin, yun ang mga hangal. Oh? Yun ang mga hangal talaga. Ito yung sinasabi ni San Pablo mismo. Kasi kahangalan ang krus ni Kristo sa mga taong hindi naman kaligtasan ng kanilang hanap. Ito po mga kapatid, basahin natin sa Biblia mismo, no? Dito sa unang Korinto 1:18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Sana mga kapatid, ipagpanalangin natin itong si Alfred na nagpapakilalang Dr. Joshua na naliligaw ang landas, na siya ay nasa kahangalan pala. Ipagpanalangin natin na makita niya yung totoong daan. Pero mind this mga kapatid, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. For us, no, na naliligtas, this is the power of God. That's why when we have that crucifix in our home, blessed by the priest of our church, meaning to say, nako, takot na takot ang diablo dyan. Takot na takot ang demonyo dyan. Kaya nga, sino mang ang makakakita sa crucifix na yan, na natatakot, nako, magtaka ka na. Saang panig ka ba? Dalawa lang ang papanigan mo. Panig ka ba sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng diablo? Ang kaharian ng Diyos po, mga kapatid, ay ipinagmamalaki ang krus. Hindi ito nilalabanan. Hindi ito, mga kapatid, ginigiba. Hindi ito winawasak. Ang totoo talaga, no? Ang totoo talaga ay dapat ipinagmamalaki ang krus ni Kristo. Paano ko po nasasabihan, mga kapatid? Si San Pablo pa rin, pakinggan natin ang kanyang sabi sa mga taga Galacia. Ito po, mga kapatid, no? Huwag nawang mangyari sa akin ang ganun. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Saan ba namatay ang Panginoong Hesukristo? Di ba sa krus? So ipinagmamalaki, mga kapatid. Ipinagmamalaki po yan ni San Pablo. Hindi po niya ikinakahiya ang krus ni Kristo na katulad po, no, ng ginawa nitong si Alfred na nagpakilalang Dr. Joshua. Ito, kung basahin natin sa ang Biblia, yung translation ng ang Biblia, ito po mga kapatid, datapwat malayo nawa sa akin ang magmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan nito'y ang sanglibutan ay napako sa krus. O yun. Takot na takot ang sanlibutan sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Takot na takot talaga ang sanlibutan sa krus na ito. Takot na takot po, mga kapatid, ang diablo, no, ang demonyo sa krus. Mag-isip-isip na ang mga kapatid natin na posibleng maniwala dyan sa mga doktor kwak-kwak na yan, no? Sa mga kultong yan, mga kapatid. Kaya nga, bantayan nating maigi ang ating paligid, no? Baka dyan pumunta sa ating lugar itong si Alfred na nagpakilalang Dr. Joshua na nagpapakilala, mga kapatid, that he is appointed of the Father. Appointed daw siya. So, dahil si appointed son of God Kibuloy, mga kapatid, ay may kaso na at pinaghahanap na ng batas at kailangan na siyang managot sa batas. Ngayon, may nagpapakilala at naglilitaw naman na siya ay pinadala ng ama. Wow, no wow. So, nagiging mas malala pa siya, mga kapatid, dahil sabi niya, meron daw siyang manuscript. Ang problema niya, malaki. Dahil ang hinarap niya, naku, nakakabasa pala ng manuscript at may idea talaga sa manuscript. Kaya, inanapan siya ng manuscript. No? Nagbasahan pa sila doon ng Hebrew text ng Bible. Eto, pwede mo bang mabasa ito dahil sabi mo ikaw ay sugo ng ama. Tapos dahil hindi marunong pala magbasa, kung ano-ano lang yung pinagsasabi niya. Yan po, mga kapatid, maging aware po tayo sa mga pumapasok po sa atin. Maging aware po tayo sa mga nakakasalamuha po natin. Baka isa na yan sa member ng kultong ito
na nagpapakilala silang spiritual doctor daw, mga kapatid, no? Spiritual doctor. Tapos ang totoong pangalan pala ay Alfred, pero ang pinapakilala, mga kapatid, spiritual doctor Joshua daw and Aaron. Grabe, no? Ginamit pa talaga yung Aaron na name in which ito ay kapatid po ni Moses. Joshua na pinagkatiwalaan po ni Moses, successor of Moses, si Joshua. Grabe, no? At ang nakakalungkot lang po sa kanya ay ginamit niya ang pangalan ni Joshua, pero magkalayo po sila ng yung paninindigan ni Joshua. Dapat, yung totoo talagang Joshua, yung nasa Biblia na kinot nila, ay yun ay nagtuturo na pahalagahan talaga ang salita ng Diyos, no? Tapos yun nagproprosesyon ng ribulto yun, no? Nagpatila pa ngayon sa harap ng kabanang tipan na mayroong imahe ng kerubing ginto, no? Yan, mga kapatid. So dito pa lang, no? Dito pa lang ay makikita na natin yung mga pamimeke po, mga kapatid, yung mga pagsisinungaling. Kahit sa social media, no? Harap-harapan na, lantad-lantara na ginagamit po nila ang social media para sa kanila mismong mga propaganda. As we continue reading po, mga kapatid, sa kanilang post, no? Ito magmulat na tayo sa maling kinagisnan, sapagkat ang mali ay mali at ang tama ay tama. At ang mali ay di maaaring maging tama at ang tama ay di maaaring maging mali, ngunit ang mali ay maaaring itama. O, yun, ibabato ko ta sa iyo pabalik. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ngunit ang mali ay maaaring itama. Kaya itama mo sarili mo. Huwag kang magpanggap na ikaw ay si Joshua. You are not Joshua. Alfred, huwag kang magpapakunwaring ikaw ay Dr. Joshua. Dr. Kwakwa ka naman. Dr. Kwakwa ka naman. Nanduloko ka lang ng tao eh. Ano ba talaga yung pinaka-priority mo? Ano ba talaga ang pinaka-priority mo? Ano ba talaga ang totoong mission mo? Isiwalat mo. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ngunit ang mali ay pwedeng itama, kaya itama mo na ngayon. Magpakilala ka na ng tama. Huwag ka nang magpanggap o magtago sa alias Joshua. Alright? Naririnig mo? Oh? Huwag kang magpagarapalan ng mukha mo diyan, no? Huwag kang magpa-feeling, no? Kapatid na Alfred, no? Kung hindi ka pa naman tinanong ng totoo, ng tunay na pangalan mo, hindi ka pa magsasabi, so ibig sabihin, matagal mo na palang niloloko ang mga tao. Kaya nga, dahil matagal mo na silang niloloko, dapat pakita mo yung totoo. Magpakatotoo ka, hindi pa huli ang lahat. Sabi mo nga, ang mali ay maaaring itama. No, ang mali ay mali, ang tama ay tama, ngunit ang mali ay maaaring itama. Habang may buhay, may pag-asa, pwede mo pang itama ang mali mo ngayon. Ha? Sabi niya pa, ang kaligtasan ay nasa kalangitan, kaya tumaiag na ng may kalangitan na pagturan hindi sa likha na gagawa lang ng tulad mo, likha. Yan. So, i-construct mo ng mabuti yung post mo, ha. Bago mo i-post, sana ay i-review mo kasi hindi na nababasa ng maayos. Sa post mo pa lang, no, may diferensya na. Ewan ko na lang kung paniwalaan ka pa ng karamihan. So, yan po, mga kapatid, no. Patuloy tayo na magsisiwalat dito ng katotohanan. Patuloy po natin na dedepensahan ang ating simbahan. Mas maigi na sundin po natin ang sinabi ni San Pablo. Ipagmalaki natin, mga kapatid, hindi ang ating sarili, kundi ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil yung krus na yan ay marami ang naidulot sa ating buhay. Marami ang nakapag-benefit po nito ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Because of the cross of Christ, mga kapatid, we are now a Christian. Because Christ offered Himself on that cross para sa atin. Kaya nga, huwag kayong magpapadala sa panloloko ni Alfred, no, nang nagpapakilalang Dr. Joshua na mali yung meron tayong crucifix sa bahay, na mali yung nagsa-sign of the cross tayo. Alam niyo po, mga kapatid ko, ano yung mali? Ang mali ay ang hindi natin sinusunod ang tama, no? Sabi niya kanina, ang mali ay mali, ang tama ay tama, ngunit ang mali
ay maaaring itama. Kaya itama mo. Huwag ka nang magpanggap, Brother Alfred, no? Huwag ka nang magpanggap na ikaw ay si Dr. Joshua. Ha? Magpakilala ka na ngayon, harap-harapan, lantaran, kung sino ka talaga. At kung maaari rin, no? Kung maaari sana, at kung pwede, kung mamarapatin mo, sana naman maging tapat ka at sabihin mo talaga yung pinaka-intention mo. Yan. Ang pinaka-intention mo. Yun lang naman, Alfred, no? Alfred. Ah, hindi kita tatawagin sa pangalan mong Joshua dahil hindi ka naman talaga si Joshua. Ikaw ay si Alfred. Yan. So, be aware again mga kapatid. Baka ang kultong iyan na galing po sa napunta po mga kapatid sa isla ng Ulutayan doon sa Capiz ay baka mapunta po sa inyo. No? Naalala niyo po nakaraan mga kapatid na i-post naman po natin. At yung sa thumbnails natin ngayon, yan po ang muka ng nagpakilalang Dr. Joshua na ang pangalan pala ay Alfred. Salamat ulit sa Team Patag, no? Headed by Brother Dwayne Cartojano na naisiwalat po diyan ang katotohanan. Kaya nga, mga kapatid, no? Kung nabigyan tayo ng awareness sa pagkakataong ito, no? At nabigyan tayo ng dagdag na pagpapatibay sa ating pagkakatoliko, lalo't lalo na sa ating krus na ipinagmamalaki, mag-iwan po kayo ng comment sa ating video ito. At kung maaari, sa mga bago pa lang po at sa mga subscriber na natin, ibahagi nyo po ang video ito. At mag-subscribe po kayo, mag-click ng like at mag-iwan ng comment. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan at pagpapasalamat magpakailanman. Pro Deo et Ecclesia.